Magandang araw sa inyo mga lods. Ngayon, araw ng linggo at gabi na naman ulit ang ating pasok. Kaya ngayon, andito na naman tayo sa ating tambayan dito sa likod ng ating bahay. At ito nga pala ay breeding area natin. Ito yung ginawa natin mga haraang video na kubo. So ngayon, bibisitahin natin yung ating mga alagang inahin at kung ano mga nangyari sa kanila, kung malapit na ba silang mapisa yung mga kanilang nililiman. Tara mga lods, samahan nyo ako. Yan ang ating sweater. Naglilimlim at malapit na tong mapisa, mga 3 to 4 days na lang at magkakaroon na siya ng mga crack sa kanyang itlog. At hindi natin inaasahan na marami ang mapisa sa kanya kasi pag naglimlim ito, ang napipisa sa kanya ay mga hanggang 6 to 5 lang ang napipisa sa kanyang itlog. Ito naman, ang nangitlog dito ay yung puti natin na inahin, pero panay itlog lang ginagawa niya at hindi siya marunong maglimlim. Ilang araw na rin to, nasa 16 days to 15 days ata to. Di natin alam kung okay pa ba tong itlog na to. At ayan nga, dahil naabala siya dun sa pangitlog sa baba, natatakot siya sa ibang inahin natin, kaya lumipat na naman siya ng kanyang itlogan. Kaya yun, siguro pag may mga napisa sa naglilimlim natin na inahin, isasalang natin yan para mapakinabangan pa natin yung mga itlog niya mapisa sa pamamagitan ng ating ibang inahin na gagamitin sa kanya. Yan nga pala yung nangingitlog dun sa ibaba ng ating pugad. Yan puti na yan. At ngayon, itong ating bulik, malamang mapipisa na ito o magsisimula na magkaroon ng crack ang kanya mga itlog. Diyan nga, habang dinudukot natin itlog at naamoy natin na may amoy na yung mga itlog niya, mukhang may bugok. Ayan, may napisa sa kanyang mga itlog. Ayan nga, nung nakita natin yung itlog, ayan, na dumikit na sa kanya yung mga dumi. Kaya pala nangangamoy. At nakita natin na may crack na rin yung itlog niya at umiiyak na rin yung siso sa loob ng itlog. Ayan, nagsisimula na siyang mapisa. At hindi rin tayo maasa dyan na marami na mapisa sa kanya kasi nga kita nyo yung itsura ng itlog. Dumikit na sa kanya yung ibang mga shell. Tsaka yung dumi nung puga, dumikit na rin sa kanya dahil dun sa nabasag na bugok na itlog. Kaya yun, panghinayang kasi hindi natin na check ng mabuti kasi nga ang trabaho natin ay pang umaga. So bihira na tayo makapunta dyan para tingnan natin yung mga itlog niya. Yan, kita nyo halos sa dikit na di natin nasahan na yan, mga mapipisa na yan. Kaya panghinayang kasi ang tagal natin na hinintay na magkaroon siya ng sisiw kasi first time niya lang mangitlog at maglimlim. Kaya siguro hindi niya pa ganun karunong kung paano siya limliman lahat, kung paano alagaan yung kanyang mga itlog. Diyan nga at naghahanap pa rin tayo kung may mga crack pa na itlog kaso wala na tayo makita. Kaya mag-aantay tayo hanggang bukas kung madagdagan pa yung mga nagpipisaan na dyan. Ito lang nga yung ating napakagwapong talisay natin, yung gray natin. Yan yung isa sa mga isinasalang natin ngayon na gagawing ganador. Paparamihin din natin yan kasi okay yung kanyang tindig, yung kanyang galawan. Kaya ninais natin na paramihin din siya. Yan nga, at
ating inahin na yan, nag-aantay na ng pagkain niya, pero hindi pa rin tayo nagbibigay sa kanila kasi chin-check muna natin yung bawat isa sa mga alaga natin kung okay pa ba sila. Yan nga, dahil kahapon medyo bumuhos naman yung ulan, kaya yung ating likod ng kubo natin ay marami na namang dahon. Ito nga palang puno na to, yan yung ginagamit natin na pangpurga sa ating mga alagang manok. Kumbaga sa mga nakikita natin na iba, ang tawag sa kanila dyan ay nganga. Yan ang yung ibang mga kababayan natin, yan yung ginagawa nilang nganga. So tayo naman, ginagamit natin yung bunga na yan para sa pampurga ng ating mga alagang manok. Kasi kung bibili pa tayo ng mga tablitas para purgahin yung mga alagang manok natin, magkano rin ang halaga niyan, 'di ba? Dito na tayo sa bunga, at least wala tayong gagastusin diyan. Yan din yung rason ko kung bakit tinanim ko yan dyan, para sa mga alaga nating manok. At yung ating inahin na yan, yung pag-alagala na yan, yan yung plano ko na ibigay sa ating panganay na kapatid na nakatira sa Mandaluyong. Kasi yung kapatid natin na yon, mahilig din siya sa mga alagang hayop, tulad ng ibon, manok. At ang tumagal sa kanyang mga alaga itong kalapate at saka manok. Then yung dati meron siyang iguana. Yung iguana na yun ibinigay sa atin, kaso nga lang ang nakakalungkot nawala sa ating kulungan, kasi yung kulungan natin nasa labas lang ng ating bahay. So siguro napag-interesan, kinuha ng mabuting kamay. Kaya kinabukasan pagtingin natin, wala na yung ating iguana. So malaki na yun, maganda na yung iguana natin, ay nakapanghinayang lang, kaso wala tayong magagawa kasi wala naman tayo nakita ng tao kung sino yung kumuha nun. Diyan nga mga lods, pinagpaplano ko dyan na lalagyan ko ng division yung ating kulungan yan dyan, kasi yung isa dyan na nasa gitna mahaba yung space niya, malaki yung space niya. So pag misa na yung mga nililiman ng ating inahin, dyan natin ilalagay kasama yung ating inahin, para yung mga sisiw niya hindi niya mapakan at nakakatawid sa kabilang bahagi ng ating kulungan. Nakakaiwas sila. Kaya kahapon nagdala tayo ng mga kahoy-kahoy dyan para gagawin nating division. Yan nga yung ating talisay natin. Good na yung ating yung katawan ng ating talisay na yan.